Akala ng marami, isa lang itong ordinaryong alak na madalas makita sa mga handaan at inuman. Pero alam mo ba na ang Ginebra ay mas matanda pa kaysa sa karamihan ng mga sikat na kumpanya sa Pilipinas? Sa katunayan, nagsimula ang kwento nito mahigit 190 taon na ang nakalipas. At ang mas nakakagulat, may koneksyon pa ito sa isa sa pinakamalalaking pamilya sa negosyo sa bansa. Ito ang nakakagulat na kasaysayan ng Ginebra. Noong taong 1834, panahon pa ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, dalawang negosyante na sina Antonio Ayala at Domingo Roxas ang nagtayo ng isang distillery sa Maynila. Layunin nilang gumawa ng dekalidad na alak gamit ang mga makabagong pamamaraan noong panahong iyon. Sa simula, hindi pa ito kilala bilang Ginebra San Miguel. Isa lamang itong negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng alak para sa lumalaking merkado sa Pilipinas. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, mabilis na lumawak ang kanilang operasyon. Nag-import pa sila ng mga makabagong kagamitan mula Europa upang mapabilis at maparami ang kanilang produksyon. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makatikim ng kanilang mga produkto. Unti-unting naging bahagi ng lipunan ng kanilang mga inumin, mula sa mga espesyal na okasyon hanggang sa pangkaraniwang pagtitipon ng mga pamilya at magkakaibigan. Pagsapit ng taong 1924, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang negosyo ay napunta sa La Tondena, isang kumpanyang kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng industriya ng alak sa Pilipinas. Sa ilalim ng bagong pamamahala, lalo pang lumawak ang produksyon at distribusyon ng Ginebra sa buong bansa. Habang lumalaki ang kumpanya, mas lalo ring nakilala ang tatak nito. Ngunit hindi lamang ang lasa ng inumin ang naging dahilan ng kasikatan nito. Malaki rin ang naging papel ng kakaibang disenyo ng label na makikita sa bawat bote. Sa label ng Ginebra, makikita ang imahe ni St. Michael the Archangel na nakikipaglaban sa demonyo. Dahil sa kakaibang disenyong ito, nakabuo ng sariling tawag ang maraming Pilipino para sa Ginebra. Tinawag nila itong Marka Demonyo. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng kultura ng brand ang bansag na ito. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang gumagamit ng pangalang Marka Demonyo kapag tinutukoy ang Ginebra. Ngunit marahil ang pinakanakakamanghang bahagi ng kwento nito ay ang haba ng panahong nalampasan nito. Isipin mo ito, nagsimula ang Ginebra noong 1834. Ibig sabihin, nabuhay at nagpatuloy ang kumpanya sa panahon ng mga Kastila. Nasaksihan nito ang pagdating ng mga Amerikano. Nalampasan nito ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nakita nito ang pag-usbong ng modernong Pilipinas. At ngayon, patuloy pa rin itong kilala sa panahon ng social media at internet. Ilang henerasyon na ng mga Pilipino ang lumaki na pamilyar sa pangalang Ginebra. Mula sa mga lolo at lola hanggang sa mga magulang at maging sa kasalukuyang henerasyon, nanatili itong bahagi ng maraming kwento at alaala. Para sa iba, isa lamang itong inumin. Ngunit para sa marami, isa itong simbolo ng mahabang kasaysayan at tradisyong Pilipino na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakakagulat na kwento, kasaysayan, at mga bagay na akala mo ay alam mo na. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.